vlog. By the way, I am Kyle Surrogate Balmoras at nandito po ako upang ibahagi sa inyo ang tungkol sa ang isla ng Siquijor, Kaligirang, kasaysayan at ilang impormasyon sa paningin ng mga mananambal. Pero bago yan mga kasiri, tignan muna natin ang kagandahan ng Siquijor. Bye-bye! Gaya ang iyong buhay, pumunta ka sa Visayas, pagbuhay. Nakamamangha talaga ang ganda ng Siquijor mga kasiri. At ngayon, atin tutalakayin ang kasaysayan nito. Alam niyo ba na ang Siquijor ay nadiskubre ni Esteban Rodriguez taong 1565? At 1854 hanggang 1892, ito'y nasa ilalim ng pamamahala ng Bohol. At naging probensya rin ito ng Negros Oriental. Alam niyo ba na sa pamamagitan ng Republic Act 6398, ito'y naging ganap na probinsya noong September 17, 1971. At sa ngayon, ito'y bahagi ng Region 7 kasama ang Dumaguete, Bohol, Negros Oriental at Cebu. Mga Siquijor noon ang tawag sa mga taong nakatira dito at ang kanilang pangunahing pamumuhay ay ang pagsasaka at ang pangingisda. May 6 na bayan ang islang ito, at ito ang Enrique Villanueva, Lorena, Maria, Lazi, Siquijor at ang San Juan. Ang iba't ibang bayan na ito ay may iba't ibang pagdidiriwang ng piyesta at may iba't ibang pangalan ng kanilang unang patron. Enrique Villanueva, nagdidiriwang tuwing Holy 16 ng taon at ang kanilang pangunahing patron ay ang Our Lady of Mount Carmel. Lorena, nagdidiriwang ng piyesta tuwing Mayo 3 at ang kanilang pangunahing patron ay ang St. Vincent de Ferrer. Ang susunod ay ang Maria na nagdidiriwang ng piyesta tuwing May 24 ng taon at ang kanilang patron ay ang Lady of Divine Providence, na kung saan sa Maria din nakikita ang napakagandang beach na tinatawag nilang Salagdoong Beach. Ang pang-apat ay ang Lazi. Nagdidiriwang ito ng piyesta tuwing Mayo 16 ng taon at ang kanilang pangunahing patron ay ang San Isidro Labrador at ang lugar na ito ay ang daungan ng mga barko galing sa Cebu, Bohol at Negros Oriental. Ang Siquijor naman ay nagdidiriwang ng piyesta tuwing Oktubre 4 ng taon. Ang kanilang pangunahing patron ay si St. Francis de Assisi. At ang huling bayan na kung saan ang San Juan ay nagdidiriwang ng piyesta tuwing Oktubre 21 ng taon at ang kanilang pangunahing patron ay si St. Aurelius Agustin of Hippo. Para sa karagdagang kaalaman, sasabihin ko sa inyo ang ilang impormasyon sa paningin ng mga mananambal dito sa Siquijor. Unang paniniwala ng mga mananambal, ito ang mga paniniwala at kaugalian gaya ng panganganak, kamatayan, paglilibing, pag-iwas sa pagbubuntis, at pagdidisiplina sa anak. Ang pangalawang paniniwala ng mga Siquijor noon ay ang mga batas at tradisyon sa panggagamot. Ito ang pagsisimba nila sa Martes at Biyernes at ang hindi pagkain ng karne kundi purong gulay lamang. Pangatlo ay mga gamot at paniniwala sa sakit. Kabilang dyan ang pamahiin sa kasal. 4, mga paniniwala sa pagtatanim at paghahanap buhay. 5, mga paniniwala sa aswang at sa mahika. Ang Siquijor ay kilala rin sa anting-anting, aswang, lumay, at mahika. Ito ay may 7 uri kasama ang mahika, aswang, espiritu anito, lumay o gayuma, negosyo at lumay, eksaminasyon, board exam at lumay, at ang last is ang kapangyarihan, gahom or anting-anting. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kagandahan ng Siquijor, just Google the beauty of Siquijor. But guys, if you have time, just visit Siquijor because it is so beautiful like me. And I think you will refresh your mind there. Bye-bye!